Good Good day, day, everyone. everyone. Ako nga po pala si Joshua S. Vergara. Ako naman si Fatima Sidera. Ang topic po namin ngayong araw ay Creating competitive advantage and value of our target customers. okay now. Ang topic po namin ngayon is Section 2, Competitive Strategy. Ano nga ba ang competitive strategy? Ang competitive strategy ay plano o hakbang na ginagamit ng isang kumpanya upang magpatagumpayan ang kanilang industriya. Ang sunod naman ay approach to market strategy. Ano nga ba ang approach market strategy? Ang approach market strategy ay ang mga pamamaraan o landas na ginagamit ng mga kumpanya upang maabot ang kanilang mga layunin sa market. Entrepreneurial marketing. Ang entrepreneurial marketing ay isang pamamaraan ng marketing na binubuo ng prinsipyong ng pang-entrepreneurial na nagtutuon sa kanilang mga negosyo tulad ng pagiging masinop, pagiging malikain, at pagkakaroon ng kakayahan na mag-adjust sa mabilis na pagbabago. Ang layunin din nito ang mapabuti ang kakayahan ng isang kumpanya na mag-innovate at kumilos ng mabilis at mag-experiment upang makahanap ng mga opportunity. Ang halimbawa naman nito ay ang Apple Incorporation. Ang Apple ay isang halimbawa ng kumpanyang gumagamit ng entrepreneurial market. Sila ang kilala sa kanilang kakayahang mag-imbento ng kung ano-anong product o panibagong product ng teknolohiya tulad ng iPhone, iPad at MacBook sa kanilang market. Approaching ay nagpapakita ng malasakit sa pag-aalok ng mga produkto na may mataas na kalidad o ng pagbabago ng disenyo. Ang sumunod naman dito ay formulated marketing. Ang formulated marketing ay tumutukoy sa isang pag-approach sa market kung saan isang kumpanya ay gumagamit ng maayos at naaayos na plano na batay sa mga pananaliksik at pag-analyze. Ang halimbawa naman nito ay ang Coca-Cola. Ang Coca-Cola ay isang halimbawa ng kumpanyang gumagamit ng formulated marketing. Bawat hakbang sa kanilang market strategy ay maingat at iniisip mula sa plano ng mga bagong produkto. Mga kumpanyang tulad ng Share, Coke at paggamit ng mga celebrities endorser upang mapanatili ang kanilang pangunahing presensya ng produkto. Ang sumunod naman ay entrepreneurial marketing. Ang entrepreneurial marketing ay isang concept sa marketing kung saan ang mga tao o group sa loob ng isang kumpanya ay nagkakaroon ng malawak na kaisipang pangnegosyo o entrepreneurial sa kanilang mga pag-actions sa marketing. Ito ay nagpapahintulot sa mga individual sa loob ng isang organizations na mag-isip at kumilos ng malikhain at may kakayahang magtayo ng mga proyektong pangnegosyo na nagpapalaganap at pagbabago ng inventions sa marketing. Ang halimbawa naman ng entrepreneurial marketing ay yung Facebook Hackathons. Ang Facebook Hackathons ay nagbibigay ng daan sa mga tao na magtago ng mga bagong features o applications sa loob lamang ng 24 hours. Ito ay nagdudulot ng makabago at malikaing idea tulad ng like button at Facebook Live. Ang sunod naman natin ay basic competitive strategies. So, ang basic competitive strategies ay mga hakbang na ginagamit ng mga negosyo upang magtagumpay sa kanilang mga negosyo. Narito na yung mga basic competitive strategies. Una ay yung overall cost leadership. So, ang overall cost leadership, ito yung mga naglalayong maging pinakamababa ang gastusin ng isang kumpanya sa production. Layunin nito na magkaroon ng competitive advantage sa pamamagitan ng pinakamababang presyo. Ang halimbawa nito ay yung DALI at sa ADSM o dating TSM. So, ang mga mimili o mas dumadami yung mga mamimili ng DALI kasi yung mga produkto o mga tinitinda sa DALI ay malaking tulong sa mga tao, lalo na sa mga mayroong mga tindahan dahil yung DALI ang binibigay nito yung mga mababang presyo lang.
Ang next naman ay differentiation. So, ang differentiation ay isang paraan ng competitive advantage sa pamamagitan ng pagbibigay ng natatanging halaga o yung presyo ng isang produkto na hindi gaano kataas na halaga. So, halimbawa nito yung fast food chain sa Pilipinas na Jollibee. So, ito yung isang karaniwang pagkain ng mga Pilipino at naging bahagi na ng ating kultura. So, kasi yung mga produkto o pagkain na in-offer nila ay yung mga afford ng tao. Halimbawa na lang dito yung mix and match. Nakakagain sila ng mga customers, lalo na yung mga estudyante na kumain sa Jollibee. Kasi yung mix and match sa Jollibee ay 75 pesos lang. So, madami mga tao ang pwedeng kumain doon dahil sa 75 lang na halaga ay may rice, burger, stick, at drinks na at swak pa din yun sa mga estudyante. Ang next naman ay yung focus. So, ang focus naman, ito yung mga naglalayong maging mas effective yung kanilang mga mamimili at mapabuti yung kanilang mga produkto o mga serbisyo. O, ito din yung nagbibigay daan sa mga kumpanya na makakuha ng loyalty mula sa kanilang mga target na customer at magtagumpay sa maliit na bahagi ng kumpanya. Ang halimbawa nito yung mga CrossFit o yung mga gym, yung isang uri ng physical fitness program at gym. Ang focus strategy nito ay yung mga taong naghahanap ng mataas na intensity na pagsasanay at hindi din ito angkop sa lahat ng uri ng tao. Ang next naman ay competitive positions. So, ito ay tumutukoy sa lugar o kalagayan ng isang kumpanya o produkto sa isang industriya kumpara sa kanilang mga kompetisyon. So, ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang isang kumpanya o produkto sa isang organisasyon at kung paano sila nakakuha ng advantage o disadvantage laban sa iba. Nandito naman yung mga under ng competitive position. Isa na rin dito ang market leader. Ang market leader ay isang company o produkto na namumuno o nangungunang isang particular sa industry. Sila ang may pinakamalaking bahagi ng market share at karaniwan kilala rin sila sa kanilang mataas na kalidad at pangunahing teknolohiya o malawak na customer base. Ang halimbawa naman ng market leader ay Toyota. Ang Toyota ay isa sa may pinakamalaking market leader sa industrial ng automotive. Sila ang nangunguna sa production ng sasakyan at kilala rin sa kanilang kalidad ng pagiging matipid sa gasolina. Ang sunod naman ay market challengers. Ang market challengers ay ang mga company sa isang industry na sumisiklab at may kompetensya na mas mabigat na laban sa mga market leader o mga nangungunang company. Sila ang karaniwang may malakas na pondo at mga plano upang makakuha ng malaking market share at maging mas dominant sa kanilang industry. Ang halimbawa naman ng market challengers ay ang Samsung. Sa industrial ng smartphone, ang Samsung ay isang market challenger na patuloy na lumalaban sa market leader na iPhone. Sila ang gumagawa ng high-end na smartphone at iba-ibang teknolohiya na inbensyon upang magkaroon ng mas malaki o mas malawak na market shares. Ang sunod naman nito ay ang market followers. Ito naman yung mga may mas malawak na pagpili para sa mga mamimili. Ang tagumpay ng isang company ay nakasalalay sa kanilang kakayahan na maging mahusay sa pagsunod at pag-adapt ng kanilang mga posibleng makuha sa mga darating na panahon. Halimbawa nito yung Pepsi. Dahil sa industriya ng mga inumin, ang Pepsi ay maaari itinuring na market followers sa kategorya ng soft drinks, kung saan ang Coca-Cola ang nangunguna pagdating sa mga soft drinks. Sumusunod ang Pepsi sa mga innovation at ang mga hakbang na ginagawa ng Coca-Cola upang mapanatiling competitive. Sunod naman ay market niches. Ito naman yung mga kumpanya na nag-aalok ng mga produkto o serbisyo. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga produkto o serbisyo, sila yung nagkakaroon ng mas malakas na loyalty mula sa kanilang mamimili. Ang halimbawa nito ay ang sasakyan ng Ferrari. Ito ay isang uri sa mga pinakamalaking brand ng mga luxury sports car.
Sila ay isang market teachers dahil ang kanilang mga sasakyan ay eksklusibo or nakakaakit sa mga mata ng mga customers. Para sa mga mayaman at handang magbayad ng mataas na presyo para sa isang premium na sasakyan, nakaka-avail sila ng isang sasakyan. Dahil nagkakaroon sila ng idea dahil sa mga produkto o serbisyo na inaalok sa kanila dahil maganda yung quality ng isang product.